Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 22. Bago pa naging blanko ang lahat, naagapan ako ni Timothy na alalayan. Meredith, panay ang kaway ko. Hindi pa man nakakababa ng bus, nakasilip na ako at ngiti-ngiti sa isang direksyon kung saan nakita ko ang kapatid ko. Katabi ang nobyo nito. Kaway na rin nang kaway si Mary. Nang makababa ako ay kinuha ko lang ang maleta ko, saka dali-daling lumapit na sa kanila. Si Tim ang unang sumalubong dahil sa mga maleta ko. Nang maibigay ko yun dito ay tinakbo ko na si Mary at mahigpit itong niyakap. Twin, habang yakap ang isa't isa ay lumulundag-lundag pa sa labis na galak. Parang umaapaw sa kasiyahan ng aking puso. Ang tagal na simula noong huli kaming magkita. Kailan lang din kami nagkaroon ng communication. Dahil nang umalis sila sa San Agusta, ay hindi na rin ako nito nakuha pang kausapin. Pero siya ang nag-reach out, kaya narito ako ngayon. Excited na sina mama na makita ka, Claudette. Agad na bumagsak ang energy ko. Yung ngiti ko'y naging tagilid. Hindi ako excited na makita sila Mary. Honest lang ako. Tumango naman ito at tinapik ang balikat ko. Gaya ng request mo, inihanap ka namin ng apartment na matitirahan mo. By the way, si Timothy nga pala. Siya ang nobyo ko. Claudette, pakilala nito. Hello Tim, I'm Claudette Castellano. Naglahad ako ng kamay sa lalaki na agad naman itong tinanggap. Nice meeting you, Claudette. Totoo nga ang sinasabi ni Mary. Magkamukha kayong dalawa. Ganon talaga, love. Grabe. Bagay na bagay kayo, pogi at maganda. Napabungis-ngis na puri ko sa dalawa. Ikaw talaga? Halika na nga, love. Dito kami sa backseat ni Clau. Gusto kong makatabi ang twin sister ko eh. Sure, love. Pinagbuksan muna niya kami ng pinto sa backseat bago niya tinungo ang driver's seat. Ito ang unang araw ng pagtapa ko rito sa metro. Na makagraduate ako ng kolehiyo ay hindi na ako tinigilan ni Mary sa pangumbinsi na lumuwas na ako ng syudad upang dito magtrabaho. Ang tanging hinihiling ko rito, sana ihanap ako ng apartment kung saan pwede akong tumuloy. Ayaw ko sa bahay ng mga magulang namin. May ipon ako, kaya iyon ang gagamitin kong pang-upa at panggastos sa mga susunod na araw. Naglaan din ako ng pera na gagamitin ko sa pag-a-apply. Willing naman na magpahiram si Mary, pero hindi sumagi sa isip ko na manghihiram dito. Kumain muna tayo bago pumunta sa apartment ni Claudette. Singit ni Timothy sa usapan. Oo nga, tama ka dyan. Doon tayo sa favorite nating restaurant, love. Nag-okay sign pa si Timothy bago niya binilisan ang takbo ng sasakyan. Nakakatuwa ring pakinggan ang endearment ng dalawa. Kinikilig talaga ako sa kanila. Kahit pa sa video call ko lang sila nakikita noon, ay ship na ship ko talaga ang Mary Timothy couple. Sa isang sikat na restaurant kami nagpunta. Hindi na ako nagulat dahil itong dalawang kasama kong bigati naman. Hindi maiwasang mapatingin sa amin ng mga taong kumakain. Baka dahil magkamukha kami, pero magkaiba ng style sa pananamit. Yung suot ko ngayon ay galing lang sa ukay, habang yung kay Mary ay halata namang mamahalin. Ang ganda rin ng kutis nito na sa tingin ko'y malabo kong ma-achieve kahit paggamitin ko ang mga iba't ibang uri ng mga lotion. Have a seat, ladies. Gentleman din si Timothy. Ipinaghila pa kami ng upuan ng kapatid ko. Hinayaan niya kaming magkatabi ni Mary habang siya ay sa kabilang side na upo. Katapat si Meredith. Ito na rin ang nag-order. Sa sobrang sosyal ng pangalan ng mga order nila,
ay wala akong idea kung ano-ano ba yon. Ganun talaga kapag hindi sanay. Pagdating nga ng food, ay hindi ko maiwasang ma-conscious. Hindi ko alam kung ano ang dapat na damputin sa mga nakahanay na kubyertos. Hindi ako marunong. Wala bang bagong dito? Napabungis-ngis ang dalawa sa tanong ko. Of course wala, Clau. Kinuha ni Mary ang plato ko na may lamang steak at sinimulan niyang hiwa-hiwain yon. Thank you, nakangiting ani ko rito. Pero napangiwi naman nang makita ang meat na mamula-mula pa. Try it. Sure akong masasarapan ka dito. Yan ang favorite namin ni Tim na in-order dito eh. Wala namang masama kung susubukan. Pwede ko namang sabing ayaw ko kung hindi ko magugustuhan, hindi ba? Tinuso ko muna ng tinidor at tinitigan. Makatas pa pero hindi nag-aatubili pang isubo. Parehong naghihintay ang mga ito sa reaksyon ko sa pagkain. Nang masarapan naman ako, ay agad akong nag-thumbs up. Masarap. Hay, sabi ko sa iyo eh, kapag kakulang pa yan, o-order pa tayo. Ani ni Mary na nagpatuloy na sa pagkain. Pagkatapos kumain, ay tumuloy na kami sa bahay na upahan ko. Si Timothy raw ang nag-ayos ng lahat ng kailangan ko sa bahay na paupahan. Nasa kabilang subdivision lang daw kasi ang tirahan nito. Si Mary sa bahay pa rin ang magulang namin tumutuloy. Nang makarating kami sa apartment, ay saka lang ibinigay ni Timothy ang susi at ako na ang nagbukas. May mga gamit na rito. Inihanda na talaga ng boyfriend ko ang lahat ng kailangan mo. Pagpasok ng apartment, ay tumambad sa akin ang kompletong gamit. Wala na yata akong kailangang bilhin. Grabe, paano ko mababayaran ang lahat ng ito? Wala pa akong trabaho. Okay lang naman kahit rice cooker at foam mattress lang naman. Wala kang babayaran. Huwag mong alalahanin yon. Saka, nag-e-enjoy kaming mamili ni Mary. Soon, bibigli kami ng house namin. Love, huwag ka muna magsalita ng ganyan. Saway na nakatawa kong kakambal. Nang mag-ring ang phone ni Mary ay nag-excuse muna ito. Claudette, pwede bang manghingi ng tulong sa'yo? Tanong ni Timothy sa akin. Anong tulong? Curious na tanong ko. May dinukot ito mula sa bulsa at ipinakita sa akin. Napasinghap naman ako nang ma-realize ko kung ano ang tinutukoy nitong tulong na kailangan ko. Napapalakpak ako. Magpo-propose ka na, Tim? OMG! Gulat talaga ako. Tumango ang lalaki. Napakamot pa sa ulo ang isa nito na waring nahihiya na kinakabahan. Pero goods yan. Ano maitutulong ko? Plano ko kasi na mag-propose sa kanya sa anniversary namin. Ayaw niya kasing mag-set kami ng plan sa araw na yon. Dahil sabi niya, medyo busy siya. Nakausap ko naman ang kaibigan ko. At ayon sa kanya, ayos lang daw na mag-absent si Mary. Kung pwede sana'y yayain mo siya. Dalhin mo siya sa lokasyon. Kung saan ko planong mag-propose. Diyos ko, yun lang ba? Oo naman. Yun lang pala eh. Nakipag-high five pa ako rito. Nang bumalik si Mary ay naitago na ni Tim yung kahit anong singsing sa bulsa niya. Saka umaktong nakikipagkwentuhan lang sa akin. Habang ito ay umaaktong normal lang. Ako naman ay para nang mamamatay sa kilig dahil sa dalawa. Hindi umalis sa mga ito hanggat hindi ako nagiging pamilyar sa bahay na ito. Nang sumapit ang gabi, ay nagpaalam na sila. May dinner daw sa family nila si Timothy. Gusto pa nila akong isama, pero nagdahilan na ako na matutulog muna at sa susunod na lamang. Nang mapag-isa, si Lola muna ang naisip kong tawagan. La, ayos lang ako rito. Huwag ka na pong malungkot. Mahinahong ani ko sa matanda. Apo, wala na akong ganang kumain. Namimiss na agad kita. La, ayos lang ako rito. Huwag ka na pong malungkot. Mahinahong ani ko sa matanda. Apo, wala akong ganang kumain.
Namimiss na agad kita. La, ako na isang buwan wala rito sa bahay, hindi mo na alalang tawagan. Tapos si Claudette na ilang oras pa lang nawala rito sa bahay. Miss na miss mo na kaagad. Reklamo ni Kreng na nasa tabi lang siguro ni Lola. Ang lakas kasi ng boses nito eh. Ikaw talaga, Kreng. Ngayon, nandiyan ka na sa bahay, alagaan mo sila dyan. Bilin ko rito. Kanina kasing umalis ako. Hindi na kami nakapag-usap. Oo naman. Para naman mahalin din ako ni Lola. Sira. Mahal ko kayong lahat. Ang pagkakaiba nyo lang, si Claudette, hindi pa nahuli ng baston ko. Kayo ng iba nyong pinsan, nahuli na at nahataw pa. Napahagik-gig ako sa tinura ni Lola. Madalas din naman akong pasaway dahil iyon sa mga pinsan ko na dinadawit ako. Pero mabilis akong tumakbo. Napapatawad naman kami ni Lola dahil nakuha pa rin naman ito sa lambing. Apo, kapag ka mahirap ang buhay at sitwasyon dyan, balik ka na lang dito ha? Opo Lola, natatandaan ko po yung bilin nyo. Naluluhang ani ko, pero hindi ko na ipinahalatang emotional ako. Miss ko na rin agad sila. Hindi ko alam kung makakapag-adjust ba ako dito sa metro. Basta kapag ka hindi ko kaya rito, hindi ko ipipilit. Uuwi agad ako sa San Agusta. Claudette, isang mahigpit na yakap ang bumungad sa akin mula sa aking ina. Pero para lang ako natuod sa harap nila habang yakap nito. Kagigising ko lamang. 3 a.m. kanina nagising ako para ayusin ang ilang gamit. Tapos nakatulog ulit. At nagising lang talaga ulit ngayon dahil sa pagtunog ng doorbell. Tapos nang buksan ko sila ay bumungad ang aking ina. Sumalo na rin si Papa. Nakayakap na rin ito sa amin ni Mama. Na magtama, ang tingin namin ni Mary ay tagilid ang ngiti nito. Alam naman ito na ayaw kong harapin ang mga magulang namin. Pero heto sa second day pa lamang na narito ako sa metro, ay nagkaharap-harap na kami. Pinupugpa ng halik ni Mama ang mukha ko na akala mo'y talagang namiss ako. Pero hindi. Palabas lang nila ang pangungulila nila sa akin. Alam ko yun. Dahil kahit kailan naman ay puro pangpapanggap ang ipinakikita nito sa akin. Grabe. Ang laki-laki mo na. Kumalas na sila sa pagkakayakap sa akin. Gusto ko sanang talikuran sila. Pero pinapanood kami ng magnobyong Mary at Tim. Wala pa rin akong komento kahit na panay ang papuri nila sa akin. Nang matapos sila at mahalatang hindi ako masaya, niyaya na ako ni Mary na pumasok na. Pati na rin ang mga magulang namin na ngayon ay magka-holding hands. Nang pumasok kami sa loob, ay gusto ko na lamang talagang pumasok sa loob ng kwarto. Dahil ayaw ko talagang harapin ang ina't ama ko. Pero nahihiya ako sa kapatid ko at nobyo nila. Oh, dala mo pa to anak? Lumang-luma na to ah. Agad na napatingin ako sa tinutukoy ni Mama. Yung lumang maleta ko na puro sulat pa ng marker. Si Miggy Boy ang sala rin doon. Kaya mukhang dugyutin ang maleta ko. Bumili ka na lamang sana ng bago. Pati ito oh. Tukoy nito sa lumang kumot ko na nakapatong sa couch. May punit-punit na yon pero pwede pa namang gamitin ng isang tulad ko na nagtitipid. Humakbang ako at binawi yon sa matanda. Wala pa ring salitang binitawan sa mga ito. Twin, namili kami ng food bago nagpunta rito. Tara, ihain natin. Tumango naman ako bilang sagot. Nang iwan ng tatlo sa sala, kami naman ni Mary ay nagtungo sa kusina at inilagay sa mga plato ang dala nila. Sorry, dinig kong ani nito. Tipid lang ako ngumiti rito. Sinabi ko naman sa kanila na hindi ka magiging komportable kung pupunta sila ngayon. Pero nagpumilit sila kaya ayan. Tara, ilabas na natin ito. Nagiwas ako ng tingin sa kanya. Klaus, sorry talaga. Pero hindi ako tumugon sa sorry nito. Dinampot ko ang 2 plato at lumabas na. Sumunod naman ito sa akin.
Sa center table namin dinala at inilapag ang mga pagkain. Bumalik din agad ako sa kusina at naghanda naman ng juice. Pati sa ka-grocery ay mayroon na rito. Kinumpleto talaga nila ang kailangan ko. Bumalik si Mary sa kusina. Hinawakan ang kamay ko. Naiiyak na ako. Ang cold mo sa akin eh. Napahikbing ani nito. Natigilan ako saka na-realize na umiiyak na talaga ito. Mary, bakit ka umiiyak? Feeling ko kasi galit ka sa akin eh. I'm sorry. Kinabig ko ito at niyakap. Hindi ako galit sa'yo. Never ako magagalit sa'yo. Talaga? I'm really sorry kung nandito sila ha. Alam kong ayaw mo. Hindi ko na talaga sila naawat pa eh. It's okay. Hayaan mo na. Nandyan na rin naman eh. Pinunasan ko ang luha nito. Saktong pumasok si Timothy na nababahala nang makita ang kaganapan sa kusina. Love, are you okay? Agad itong lumapit. Si Mary naman ay yumakap na lamang sa lalaki pero tumatango-tango bilang tugon sa tanong ng kanyang nobyo. Nang sulyapan ako ni Tim, tipid lang ang naging ngiti ko. Pinakalma muna namin si Mary bago lumabas at pumwesto sa sala. Sila ang nagkukwentuhan pero ako na nakaupo sa single cots ay para lang hindi matabihan ng magulang ay tahimik lang. Alam mo Timothy, makulit itong kambal namin nung mga bata pa sila. One time, sumama silang mamingwit ng isda sa palaisdaan ng tiyuhin nila. Naitulak nitong si Claudette ang kakambal niya, nalunod at muntik ng mawala. Mabuti na lamang at naisalba ng tiyuhin at nadala sa ospital. Nagkatinginan kami ni Mary. Worried na naman siya. Paano ba naman kasi baliktad ang kwento nito? Ako yung nalunod. Muntik nang mamatay. Naitulak ako ni Mary nung time na yon. Imbis na ako ang asikasuhin ni Mama para dalhin sa ospital, si Mary ang inasikaso nito dahil iyak ng iyak ang kapatid ko sa labis na takot sa nagawa niyang pagkakamali. Sina Lola ang nagdala na sa akin sa ospital noon. Sumunod na lamang ito nung okay na si Mary. May favoritism ang mga magulang ko. Noon pa man, hindi na nakakapagtaka nung iniwan ako ng mga ito at si Mary lang ang isinama nila. Dahil siguro mas sumusunod ako sa lola ko kaysa sa kanila. Si Mary kasi mas dikit sa magulang namin. Ma, si Claudette po yung nalunod. Ha? Si Claudette ba yung takang ani ni Mama? Opo. Okay. May kwento pa sana ito. Pero dahil ako yung tunay na nalunod, hindi niya dinugtungan pa. Iniba na lamang niyang usapan. Itong si Mary, Tim. Alam mo bang, bilib na bilib ako rito. Mula pa kasi nung bata siya, sobrang talino niya. May speech pa siyang English sa school na sobrang haba. Tapos, nag-speech siya sa harap ng maraming tao nang walang katakot-takot. Ma, nasabi ko na sa'yo noon. Hindi ba't sumakit ang tiyan ko? Kaya si Clau ang nagpanggap na ako. Siya ang nag-speech. At pinalakpakan ng maraming tao. Makakalimutin ka na yata, Mau eh. Natahimik na lamang. Ang ginang. Nang mag-excuse si Tim, ay para sagutin ang tawag ay naiwan kaming apat. Mary, sa tuwing nagkikwento ako sa nobyo mo, pwede bang huwag kang kumontra? Binibuild up ka lamang namin. At saka, kinikwento lang naman namin yung mga childhood memories mo eh. Para naman mas feel niya. Hindi ba? Ma, no need for that. Okay kami ng nobyo ko. At saka, nakaka-open sa kapatid kong yan. Yung ginagawa nyo. Mary, that's okay. Maunawain naman ako eh. By the way, may lakad ako mamaya. Kung plan yung mag-stay rito ay ayos lang. Isaran nyo na lamang yung pito para sarado itong bahay. Tumayo na ako at nagtungo sa kwarto. Nanlulumong napadaos-dos pa upo nang mailako ang pinto. At nakakaubos ng energy ang nararamdaman kong sama ng loob sa mga magulang ko. Umaaktong parang isang anak lang ang iniluwal. Parang nagpapakitang gilas lang. Narinig ko sanang nagpaalam na sina Mary sa akin. Pero hindi ako tumugon dito. Umalis sila.
habang ako naman ay naghahanda rin para umalis. Hindi pa naman ako mag-a-apply ng trabaho pero maglilibot-libot na lang muna ako para maging pamilyar ako rito sa lugar na ito. Para natin hindi makaabala sa kakambal ko. Nang makalabas ako ng gate, ay tumingin pa muna ako sa magkabilang direksyon. Saka ako naglakad sa kanang direksyon dahil dito yung daan palabas. Matandain naman ako sa mga lugar. Tanda ko na yung mula sa terminal, restaurant at hanggang sa makarating dito. Ang daan palabas ng street na ito ay may kalayuan, pero sanay naman ako sa lakaran kaya tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Tamang-tama na tumatawag si John, ang best friend ko na naiwan sa San Agusta. John, bati ko rito nang sagutin ko ang tawag nito. Ang daya mo talaga. Usapan natin ako maghahatid sa iyo Ibinilin ko pa na hindi ka magkukommute dahil ang hilig mo matulog sa biyahe. Ang tigas ng ulo mo talaga. Ito naman, galit ka na niyan. Sinabi ko naman sa iyo na ayaw kong makaabala. Saka nagagalit na nga ang mama at papa mo dahil mas marami ka pang oras sa akin. Kaibigan mo lang naman ako Ngayon wala na ako sa San Agusta. Mag-focus ka na sa pagbabagong buhay. Biro ko rito. Totoo naman kasi, madalas itong tambay sa bahay nila Lola para lang tulungan ako sa mga gawaing bahay. Imbis na mag-focus ito sa kabuhayan nila, ay ibinubuhos nito ang bakanteng oras nito sa akin. Wala kaming ibang relasyon bukod sa mag-best friend. Ito yung madalas kong takbuhan kapag may problema ako. Ito rin ang nagpasok sa akin sa isang racket ko na binitawan ko lang noong 4th year na ako. Kailan ka ba naging abala? Hindi ka abala sa akin, Claudette. Oh, bati na pala tayo. Saka lagi naman akong tatawag Magtatrabaho ako rito. Kapag ka nakaipon na ako, uuwi na agad ako sa San Agusta. Mas masarap pa ring mamuhay sa probinsya. Kasama ang pamilya, hindi ba? Nandyan sa metro ang pamilya mo, Clau. Ang nanay at ang tatay mo. Idagdag mo pa ang kakambal mo. Si Meredith lang ang pamilya ko rito. Yung dalawang binubuhay lang ako sa mundo. Tapos after nakalimutan na ang posisyon at responsibility nila sa akin. Ito naman, malay mo naman sa pagpunta mo dyan, makuha mo na silang patawarin. Patawad ho, pabirong ani ko. Saka hindi ako nagpunta rito para sa ganyan. Magtatrabaho ko rito para makatulong kina Lola. Mas mahal mo talaga ang lola mo, no? Mas mahal ko yung mga taong mahal din ako. Alam nga namang mag-imbes ako ng pagmamahal sa mga taong binaliwala ako ng matagal na panahon. Hindi naman tama yon, hindi ba? Muli kong tinignan ang daraanan ko. Kailangan ko kasing tumawid. Nang matiyak na safe ng tumawid, ay tumawid na agad ako. Saka lang muling pinakinggan ang kaibigan kong nagsisimula na namang magbilin. Kahit na nagbilin na ito noong nakaraang tumambay siya sa bahay. Isara mo palagi ang bahay mo. Nasa loob o nasa labas ka man, uso pa naman yung may papasok sa bahay tapos magtatago roon. Kapag ka nakakuha na sila ng pagkakataon, papatayin ka nila. Grabe naman sa bilin. May kasamang pananakot. Pero oo, alam mo naman, nawais ako, hindi ba? Iniisip mo pa lamang na isip ko na yan. Saka, hindi ka marunong magluto. Bago mo tangkain, magdasal ka muna. Maghanda ka rin ng fire extinguisher. Malutong na naging tawa ko. Mamimili ako ng mga delata. Marunong naman ako magsaing Ulam lang talaga ang problema ko. Mabubuhay naman ako sa delata Shh! Hayaan mo. Bibisitahin kita dyan monthly. Magdadala ako ng mga pagkain na pwedeng i-rep tapos pwede mo nang kainin. Aabangan ko yan, Lods, ha? Oo, abangan mo talaga. Tsaka hindi ako sumisira ng mga binibitawan kong pangako. At dito na po nagtatapos ang chapter 22 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.